Alam nyo ba, mga katrivian, na kapag una mong nakita ang Mona Lisa sa Louvre Museum sa Paris, baka ang una mong masabi ay, ito na yon? Hindi kasi siya kasing laki ng inaakala ng marami. Sa katunayan, medyo maliit lang siya at laging napapalibutan ng napakaraming tao. At kung titingnan mo lang siya ng mabilisan, para lang siyang isang lumang portrait ng isang babae na hindi naman gaanong magarbo ang suot. Madilim ang kulay, at sa unang tingin, parang wala namang masyadong special. Kaya maraming turista ang medyo nadidismaya. Iniisip nila, bakit ito ang pinakasikat na painting sa buong mundo? Ano bang meron dito na wala sa iba? Pero diyan ka nagkakamali, mga katrivian. Ang tunay na ganda at hiwaga ng Mona Lisa ay hindi nakikita sa isang mabilisang sulyap lang. Kailangan mo itong titigan, pag-aralan, at intindihin. Para kang nagbubukas ng isang lumang libro na puno ng mga sikreto. Sa bawat segundo na tinititigan mo siya, may bago kang matutuklasan. Para kang dinadala sa ibang panahon, sa isipan mismo ng henyong si Leonardo da Vinci. Ang painting na ito ay hindi ginawa para lang maging maganda. Ginawa ito para maging buhay. At kapag naintindihan mo na iyon, doon mo mararamdaman ang tunay na wow factor niya. Isipin ninyo, sa panahon ngayon na sanay tayo sa high definition na mga larawan at matitingkad na kulay, ang Mona Lisa ay tila isang simpleng larawan lamang. Pero ang totoo, ang pagiging simple niya ang isa sa mga dahilan kung bakit siya espesyal. Walang mga mamahaling alahas, walang magarbong korona, at walang engranding background na palasyo. Isang ordinaryong babae lang na nakaupo, nakatingin sa iyo, na may isang ngiting hindi mo mawari kung masaya ba o malungkot. At dahil sa pagiging simple nito, mas napapansin natin ang pinaka-importante sa lahat ang kanyang pagkatao, ang kanyang kaluluwa na tila nakakulong sa loob ng canvas. Kaya sa susunod na makita ninyo ang larawan ng Mona Lisa, huwag niyo siyang husgahan agad. Bigyan niyo siya ng pagkakataon. Tandaan, ang mga pinakamahalagang bagay sa mundo ay madalas hindi agad nakikita ng ating mga mata. Kailangan ng pasensya at bukas na isipan para matuklasan ang kanilang tunay na halaga. Ang Mona Lisa ay hindi lang isang painting. Isa siyang paanyaya mula kay Leonardo da Vinci para tuklasin ang hiwaga ng sining, siyensya, at ng buhay mismo. At yan, mga katrivian, ay isang kaalaman na dapat nating tandaan. Trivia yan. Alam niyo ba kung paano napunta sa France ang isang obra na gawang Italyano? Ang kwento ay nagsimula sa mismong lumikha nito, ang ultimate Renaissance man na si Leonardo da Vinci. Si Leonardo ay hindi lang isang pintor, isa siyang inventor, scientist, arkitekto, at marami pang iba. Ang Mona Lisa ay ang kanyang paboritong obra. Sa katunayan, sa loob ng mahigit 15 taon, saan man siya magpunta bit-bit niya ang painting na ito. Para itong isang personal na proyekto na hindi niya matapos-tapos o marahil ayaw niyang tapusin. Palagi niya itong binabalik-balikan, dinadagdagan ng mga detalye, at pinapakinis palalo. Noong tumanda na si Leonardo, noong mga 15-16, inimbita siya ni King Francis I ng France para magtrabaho para sa kanya. Ang hari ay isang malaking tagahanga ng sining at ng talento ni Leonardo. Kaya naman, tinawid ni Leonardo ang Alps, dala-dala ang ilang mga obra niya, kasama na siyempre ang pinakamamahal niyang si Mona Lisa. Doon sa France, sa Château du Clos-Lucé, malapit sa tirahan ng hari, ipinagpatuloy ni Leonardo ang kanyang mga gawain. Ang Mona Lisa ang naging kasama niya hanggang sa kanyang mga huling sandali. Ito ang obra na sumasalamin sa lahat ng kanyang natutunan sa buong buhay niya. Nang pumanaw si Leonardo noong 1519, ang Mona Lisa ay naging pag-aari ng kanyang assistant at kalaunan ay nabili ng hari ng France. Mula noon, naging bahagi na ito ng French Royal Collection. Inilagay ito sa mga palasyo tulad ng Palace of Fontainebleau at sa Palace of Versailles. Isipin ninyo, nasaksihan ng Mona Lisa ang pagbabago ng mga hari at reyna at maging ang French Revolution. Matapos ang revolusyon, dinala siya sa Louvre Museum kung saan siya ay naging accessible sa publiko. Doon na siya nanatili, isang hiyas ng Italia na naging simbolo na rin ng kultura ng France. Kaya naman ang Mona Lisa ay hindi lang basta isang painting. Ito ay isang biyahero, isang saksi sa kasaysayan. Ang paglalakbay niya mula sa studio ni Leonardo sa Italy hanggang sa pader ng Louvre ay isang kwento ng paghanga, respeto, at pag-iingat sa isang obra maestra. Ang kwentong ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang sining, na kaya nitong lampasan ang mga hangganan ng mga bansa at ng panahon. Kaya naman pala ganoon na lang siya kamahal ng France.
At yan mga ka-trivian, ang dahilan kung bakit ang ngiti niya ay nananatili sa puso ng Paris. Paano nga ba nilikha ni Leonardo ang isang painting na tila may sariling buhay? Ang sagot ay nasa mga materyales at revolusyonaryong teknik na kanyang ginamit. Una sa lahat, hindi ito pininta sa canvas, kundi sa isang manipis na panel ng kahoy na poplar. At ang pintura, ginamit ni Leonardo ang oil paint, na medyo bago pa noong panahong iyon. Pero ang tunay na magic ay nasa kung paano niya ito ginamit. Gumamit siya ng isang proseso na tinatawag na glazing, kung saan nagpapatong-patong siya ng napakaninipis na layer ng pintura. Sinasabi na may mga layer na kasing nipis lang ng isang hibla ng buhok. Ang isa sa pinakasikat na teknik ni Leonardo ay tinatawag na sfumato, na sa Italian ay nangangahulugang smoky o parang usok. Kung titingnan ninyong mabuti ang Mona Lisa, mapapansin ninyo na walang matitigas na linya o outline, lalo na sa gilid ng kanyang bibig at mga mata. Tila nagmemelt o nagbeblend ang mga kulay sa isa't isa. Ito ang dahilan kung bakit ang kanyang ekspresyon ay tila nagbabago. Dahil sa sfumato, hindi ka sigurado kung saan eksaktong nagsisimula at nagtatapos ang kanyang ngiti. Ito ang lumilikha ng misteryo at ng ilusyon ng paggalaw, na tila humihinga at nabubuhay ang nasa larawan. Isa pa sa kanyang mga master techniques ay ang chiaroscuro, na galing sa Italian words na light at scuro, dark. Ito ang paggamit ng matinding contrast sa pagitan ng liwanag at dilim para bigyan ng three-dimensional na itsura ang isang bagay. Tingnan ninyo kung paano tumatama ang liwanag sa noo, ilong at kamay ni Mona Lisa, habang ang ibang bahagi ng kanyang mukha at katawan ay nababalot sa dilim. Dahil sa chiaroscuro, nagkaroon ng lalim at volume ang kanyang katawan. Hindi siya mukhang flat na drawing, kundi isang tunay na tao na may bigat at umuuko pa ng espasyo. Ang mga teknik na ito, na pinagsama-sama ni Leonardo, ay resulta ng kanyang malalim na pag-aaral sa siyensya, lalo na sa optics at human anatomy. Inaral niya kung paano gumagalaw ang liwanag at kung paano ito nakikita ng ating mga mata. Inaral din niya ang mga buto at muscles sa ilalim ng ating balat para maintindihan kung paano nabubuo ang isang ngiti o ekspresyon. Ang Mona Lisa ay hindi lang basta gawa ng isang artist, ito ay gawa ng isang scientist. Ang bawat brushstroke ay may dahilan at may pinag-aralan, at yan ang kaalaman na naghihiwalay sa kanya sa ibang mga obra. Amazing! Bukod sa kanyang mahiwagang ngiti, may iba pang mga bagay na nagpapa-espesyal sa Mona Lisa. Isa na rito ang kanyang postura o pose. Noong panahon ni Leonardo, ang mga portrait ng mayayamang tao ay karaniwang naka-profile view o nakatingin sa gilid. Pero si Mona Lisa, nakaupo siya sa isang three-quarter pose na bahagyang nakaharap sa atin. At ang pinaka-importante, ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin sa tumitingin sa kanya. Ito ay isang napaka-personal at intimate na koneksyon, para kang kinakausap ng kanyang mga mata. This was revolutionary. Binago nito ang standard ng portrait painting. Pansinin din ninyo ang kanyang kasuotan. Simple lang, hindi ba? Walang mamahaling alahas o magarbong burda na karaniwang ipinapakita sa mga portrait ng mga maharlika noong panahong iyon. Ang kanyang damit ay madilim at simple na nagbibigay diin sa kanyang mukha at mga kamay. Sa paggawa nito, sinasabi ni Leonardo na ang tunay na halaga ng isang tao ay wala sa kanyang kayamanan o katayuan sa lipunan, kundi sa kanyang panloob na katangian, sa kanyang pagkatao. Gusto niyang ipakita ang soul ng kanyang subject, hindi lang ang kanyang external na itsura. At ang background, isa pa iyang malaking misteryo. Hindi ito isang ordinaryong landscape. Kung titingnan ninyong mabuti, ang kaliwang bahagi ng background ay tila mas mababa kaysa sa kanang bahagi. Hindi sila magka-level, at ang tanawin ay parang galing sa isang panaginip. May mga ilog, tulay, at mga bundok na tila hindi naman totoo. Sinasabi ng mga eksperto na ito ay isang imaginary landscape, isang tanawin na galing lang sa isip ni Leonardo. Ang hindi pagkakapantay ng horizon ay lalo pang nagdaragdag sa ilusyon ng paggalaw at sa surreal na pakiramdam ng buong painting. Ang kombinasyon ng lahat ng ito, ang direct gaze, ang three-quarter pose, ang simpleng damit, at ang malapanaginip na background, ay nagbibigay sa Mona Lisa ng isang timeless at universal na quality. Hindi siya nakatali sa isang partikular na lugar o panahon. Siya ay kumakatawan sa isang ideya ng pagiging tao, isang ideya na naintindihan natin kahit na 500 taon na ang nakalipas. Ipinapakita ni Leonardo na ang isang portrait ay pwedeng maging mas malalim pa sa isang simpleng larawan.
pwede itong maging isang bintana papunta sa kaluluwa ng isang tao. At yan ang kaalamang hanggang ngayon ay ating pinag-aaralan. Bakit nga ba hanggang ngayon, sa panahon ng artificial intelligence at space exploration, ay namamangha pa rin tayo sa isang 500 taong gulang na painting? Dahil ang Mona Lisa ay hindi lang sining. Ito ang pinakatugatog ng pagsasama ng sining at siyensya. Si Leonardo da Vinci, sa kanyang pag-aaral ng human anatomy, ay nag-dissect ng mga bangkay para maintindihan ang bawat muscle sa ating mukha. Alam niya kung aling mga muscles ang gumagalaw kapag tayo ay ngumingiti. At ang kaalamang iyan ang ginamit niya para likhain ang pinakasikat na ngiti sa kasaysayan ng mundo. Ang ngiti ni Mona Lisa ay isang optical illusion. Ayon sa mga scientist na nag-aral dito, kapag tinitingnan mo ang kanyang mga mata, ang iyong peripheral vision ang nakakakita sa kanyang bibig. At dahil hindi ito direct vision, ang anino sa gilid ng kanyang bibig, salamat sa sfumato, ay nagmumukhang isang ngiti. Pero kapag tiningnan mo na ng direkta ang kanyang bibig, nawawala ang ilusyon at nagiging mas neutral ang kanyang ekspresyon. Kaya naman, para siyang naglalaro sa ating paningin. Ang ngiti ay nandiyan, pero parang wala rin. Ito ang henyo ni Leonardo. Ginamit niya ang siyensya ng paningin para lumikha ng sining na interactive. Ang Mona Lisa ay naging revolutionary dahil binasag nito ang mga tradisyon ng pagpipinta. Ipinakita nito na ang isang portrait ay hindi lang dapat isang record ng itsura ng isang tao, kundi isang malalim na pag-aaral sa kanyang psikolohiya at emosyon. Ito ang naging pundasyon ng modern portraiture. Ang layunin ay hindi na lang para kopyahin ang realidad, kundi para bigyan ito ng interpretasyon, para magtanong, at para mag-isip ang tumitingin. Ang Mona Lisa ay hindi nagbibigay ng sagot, nagbibigay siya ng tanong, ano kaya ang kanyang iniisip? Masaya ba siya o malungkot? Sa huli, ang Mona Lisa ay higit pa sa isang piraso ng kahoy na may pintura. Ito ay isang simbolo. Simbolo ito ng Renaissance, ng panahon kung saan ang kaalaman, siyensya at sining ay nagsama-sama para iangat ang kakayahan ng tao. Ito ay isang reflection ng ating sariling humanity, ang ating pagiging komplikado, ang ating mga emosyon na hindi laging madaling ipaliwanag, at ang ating walang katapusang paghahanap ng kahulugan. Habang nakatitig tayo sa kanya, para na rin nating tinitingnan ang isang salamin ng ating sariling kaluluwa. At iyan, mga katrivian, ang pinakadakilang kaalaman na ibinigay sa atin ng Mona Lisa. Alam nyo na,